Wala kang pera? Good. Kasi minsan, yung walang pera, sila pa yung unang natututo kung paano talaga umasenso. Pero aminin natin, ang hirap, di ba? At alam mo yung nakakainis? Yung pakiramdam na kahit anong hassle mo, kahit anong overtime, parang wala pa rin nangyayari. Para ka nag-iintay pero hindi mo alam kung ano. At dito madalas nagkakamali ang karamihan. Akala nila kailangan nila ng mas malaking sweldo, mas malaking puhunan o mas magandang oportunidad bago sila umangat. Pero ang totoo, minsan hindi pera ang kulang. System. Kaya ngayon, yun ay papakita ko sa iyo. 3 klase ng investments na hindi mo kailangang gastusan, hindi mo kailangang ipag-loan, at hindi rin kailangang pag-ipunan. Pero kapag ginawa mo to ng tuloy-tuloy, yan yung 3 bagay na literal na pwedeng mag-iba ng buong trajectory ng buhay mo. At ang entry point mo dito, hindi pera, hindi timing, hindi swerte. Ikaw. At kung ano yung kaya mong ayusin, unahin at buuin, starting today. Ito ang unang investment na zero puhunan. Ang skill, parang compounding asset. Habang inuulit mo, tumataas ang value. Hindi siya nauubos, hindi siya nawawala. At kapag natutunan mo na, sa'yo na yan habang buhay. May kakilala nga ako. Office mate ko dati. Sobrang gipit niya nun. Halos walang pambayad ng renta. Pero isang araw, nag-decide siyang mag-aral mag-edit ng videos gamit lang yung cellphone niya at free app. Sa una, trip-trip lang. Nag-post siya ng mga edits niya sa TikTok hanggang sa may 3 clients na lumapit at nagpa-edit ng content. Ngayon, may steady side income na siya. Walang nilabas na pera pero nagkakapera na siya ngayon dahil sa skill niya. Alam mo kung bakit hindi umaangat ang marami sa atin? Kasi pera lang yung hinahanapan natin ng magandang investment pero hindi ang sarili natin. Lagi tayo naghahanap ng negosyong magandang laanan ng puhunan, pero yung pinakamahalagang asset, which is ikaw, hindi na de-develop. Ito ang simpleng roadmap kung gusto mo magsimula. Sa unang buwan, mag-focus ka muna sa pag-aaral. Pumili ka ng isang skill like Canva for graphic designing, basic copywriting o kaya video editing gamit ang CapCut. Manood ka lang ng mga free tutorials dito sa YouTube. Ang dami nun. Pagdating ng 3rd month, simulan mo na mag-freelance. Mag-offer ka ng service kahit mababa pa muna yung bayad. Ang goal dito, makabuo ka ng portfolio at makakuha ng real-world experience. Sa ika-6 months, i-package mo na yung service mo. Instead of per project, gawin mo ng monthly package para may recurring income ka na. Yung skill na libre mong natutunan, ngayon, nagiging negosyo na. Pero wait lang ha, kahit sobrang galing mo na sa skill mo, kung walang nakakakilala sa'yo, parang invisible ka pa rin. Kaya maraming magagaling na tao, stuck pa rin sila sa minimum wage. Bakit? Kasi hindi nila alam tong pangalawang investment na to. Ito yung pangalawang zero capital investment. Relationship capital. Simple lang, sa tao naman. Pero yung mga connections mo, para yung invisible money. Hindi mo agad nakikita, pero sila ang magbubukas ng pinto sa opportunities na hindi mo kayang bilhin ng pera. May kababata ako, nag-volunteer lang sa isang event. Walang bayad. Tumulong lang genuinely. Doon niya nakilala yung taong eventually naging business partner niya. Ngayon may sarili na silang printing business. Ang puhunan niya? Zero. Yung pangtulong lang na ginawa niya nun. Bakit sobrang effective nito? Kasi kapag tumulong ka, naaalala ka. Kapag may bagong opportunity, ikaw ang unang maiisip. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling. Kailangan mo lang maging healthful at present. Paano mo ito masisimulan? Ito ang 24-hour action step mo. Sumali ka sa isang FB group today, like Freelance Movement Community,
online Filipino freelancers o kahit anong group na align sa skills mo. Tapos, maghanap ka ng mga taong may tanong and drop a simple, helpful reply. Something like, "Try mo to pre, baka makatulong." Walang arte, walang expectation. Just give your honest, genuine advice. Kasi doon nagsisimula yan small acts of value. Yung tipong tulong lang, tapos bahala na. Hindi mo alam, minsan yan pa yung magbubukas ng next opportunity mo. Pero eto ang catch. Kahit gaano kalakas ang network mo, kung sabog-sabog naman yung daily habits mo, mahihirapan ka pa rin mag-sustain ng growth. Kaya ngayon, punta na tayo sa pinaka-importanting investment sa lahat. So eto na, yung huli at pinaka-lethal na investment mo. Habit compounding. At dito mo makikita kung bakit may mga tao na halos walang puhunan pero umaangat. At bakit may iba na ang laki ng sweldo pero parang laging kulang. Simple lang yan. Lahat ng ginagawa mo may compounding interest. Good or bad. Walang in between. May kilala akong driver, OFW sa Dubai dati. Umuwi siya ni 5 duling wala. Na-scam kasi. Pero may dala siyang isang habit na hindi niya binitiwan. Bawat gabi, sinusulat niya sa notebook niya ang isang bagay na natutunan niya during that day. Isang linya lang. Yung tipong, mas mura ang gulay sa Divisoria kaysa sa palengke. Ganun kasimple. Fast forward 1 year later, siya na ngayon ang nagsusupply ng gulay sa mga kainan sa bayan nila. Paano niya yung nagawa? Kasi hawak niya lahat. Saan mura? Anong season? Sinong dapat kausapin? Yung notebook na simpleng sulat-sulat lang, naging business plan niya. Yan ang power ng habits. Kapag tamang ginagawa mo araw-araw, nag-o-autopilot ang success mo. Hindi mo na kailangan pilitin. Ginagawa mo na lang. Eto na yung point kung saan kailangan mo mag-shift. Kasi lahat ng sinabi ko kanina, skills, connections, useless yan kung everyday sabog ang routine mo. Kaya for the next 90 days, ganito yung setup mo. Pagising mo sa umaga, dapat may direction ka. Hindi yung scroll agad, hindi yung kung ano lang yung matsyempohan. Kaya ang first step, gumising ka ng 5:30 AM. Not because motivational siya, pero dahil yan yung oras na tahimik pa, walang istorbo, at kaya mo mag-isip ng malinaw. And once gising na gising ka na, simple lang yung gagawin mo sa unang 30 minutes. 10 minutes, reading. Para may bagong input ka. 10 minutes, planning. Para alam mo saan papunta yung araw mo. At 10 minutes, reviewing. Para matrack mo kung may natutunan ka ba kahapon. Ganun lang siya. Hindi dramatic, hindi complicated, pero sobrang effective. Pangalawa, bago matulog, check-in ka sa sarili mo. Ask yourself, mas matalino na ba ako ngayon kaysa kahapon? Kung hindi, may mali kang ginawa. Pangatlo, ito yung tunay na game changer. Maglaan ka ng 1% ng oras mo araw-araw sa pag-aaral kung paano kumikita ang successful na tao. 1% lang ng 24 hours mo. That's 14 minutes. Mahirap ba to gawin? Hell no, di ba? Nakakapag-scroll ka nga sa mga reels at shorts ng 2 oras Magugulat ka na lang minsan, di ba? So, give this 14 minutes muna. Pero after 1 year, may 85 hours ka na ng financial education. Pero syempre, the longer you can commit, the better. Pero for now, 14 minutes lang muna, okay na yan. At ngayong gabi mismo, start mo na. 10 p.m., tulog. 5:30 a.m., gising. No excuses. Wag yung, try ko lang ha. Gawin mo daily. Kasi sa dulo, ito talaga yung nagtatakda kung sino ang aangat at sino yung may iwan. Hindi talent, hindi swerte, hindi laki ng kapital. Kundi kung sino ang consistent sa maliliit na ginagawa nila araw-araw. Sila yung nananalo. At kung gusto mo ng prime example, Kobe Bryant. Hindi naman siya yung pinakamalaki,
hindi rin siya yung pinakamalakas. At kung talent lang yung pag-uusapan, ang dami niyang kasabayan na mas gifted pa. Pero ito yung difference. Inaral niya kung paano nagtitrain ang mga pinakamagagaling. Ilang oras sila nagpa-practice, anong routine nila, ano yung paulit-ulit nilang ginagawa. At hindi lang niya ginaya, dinoble niya, minsan tinriple pa nga eh. Habang natutulog pa yung iba, tapos na siya sa first workout niya. Habang nagsisimula pa lang yung team, pangalawa o pangatlo na niya yan. Araw-araw to walang mintes. Kaya nang dumating yung big moments, hindi siya kinakabahan, hindi siya nagugulat, handa siya. Kasi pinaghirapan niya yung part na hindi nakikita ng karamihan, yung consistency. At yun din ang magiging edge mo. Hindi mo kailangan maging pinakamatalino, hindi mo kailangan maging pinakamagaling. Kailangan mo lang maging pinaka-consistent. At kung nagustuhan mo yung video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. Ngayong alam mo na yung 3 investments na dapat mong gawin starting today, alamin mo naman yung 3-step formula para yumaman sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out.